Welcome mga kabarkada sa Arangkada Media. Ito nga pala ang first episode natin. Ako, nakaka-excite part. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Sino ka nga ba? Ako nga pala si Boss G. And ako nga pala si Yama. So kami ang magiging host ng podcast na to kung saan pag-uusapan natin ang mga pag-uusapan natin parts. Well, mainly, syempre, sa kotse. Sa kotse. Hindi. Sa motor. Pag-usapan natin ngayon, tsaka most ng content natin magiging tungkol sa motorcycle. Actually, nung bit of background din sa, syempre, pilot episode natin to. Sa totoo lang, wala pa tayo masyadong idea kung saan tayo papunta. Oo. Kung anong pinag-uusapan natin. Arangkada lang tayo. What? Bro. And kung meron ba tayong siguro similarities or shared topic palagi or something na nag-unite sa pag-uusapan natin. Ito yun, pare. Well, para lang magka-idea yung audience natin. Bigyan natin sila ng siguro brief history tungkol sa bakit ba natin pinag-uusapan to? Mamaya, hindi ka pala marunong magmotor. Oo. Pinag-uusapan lang natin, hindi naman pala tayo marunong, di ba? Actor lang ako na Actor lang. magmotor. Gusto ko itanong sa'yo, Pards. Well, sasagot din ako, tatanong ko muna sa'yo. Kailangan ba natuto magmotor o paano ka rin natuto magmotor? Okay, so paano ka natuto magmotor? So para sa mga manonood natin, a bit of disclaimer lang. Nagpo-podcast kami tungkol sa motor pero hindi ibig sabihin professional kami. May isang motovlogger nga maganda yung pagkakasabi niya. Panood ko sa isa sa news interview. Sabi niya, maraming marunong magmotor pero hindi lahat magaling magmotor. Tama. Diba? Tama. So, hindi ko in any way hindi natin sinasabi na Yes. baka ikaw magaling ka magmotor pre, hindi ko naman sinasabi. Hindi. Ako lang, sinasabi ko lang ako, hindi ako magaling magmotor. Marunong tayo sa kalsada. Marunong sa kalsada. Marunong sa kalsada, marunong gumamit ng motor. Actually, nagmamotor na ako for 2 years. So I know sa mga viewers yan, possibly marami siya nanonood natin, tagal na nagmamotor. Oo, mga batak na batak ng magmotor. Bata pa lang nagmamotor na. Actually, I'm 26 years old, so I just started learning how to ride a motorcycle 2 years ago. And ironically, nakakatawa, ang pinakaunang motor na binili ko is the one that you see behind me. So dumiretso agad ako sa big bike na wala akong kaalam-alam sa paggamit ng motor. Paano nga ba tayong napunta doon? Diba? So, actually, kasama ko, alam mo yung kwento na to, alam mo yung sagot ko sa tanong to, paano ako natuto magmotor? Kasi, ikaw ang nagturo sa akin paano magmotor, di ba? So, very funny. Ang pinakaunang nagamit kong motor ay ang Benelli Panarea na kulay yellow. Pati kulay, tandang. Kulay yellow na Benelli Panarea na classic scooter siya, 125cc. Pinagamit mo sa akin sa village nila. Taga-Pasig kami, by the way. So, shout out East Side. East Side Pasigenyos yan. So, natutuwa ko dito kay Gian, kay Boss G. Pinahiram niya sa akin yung Panarea. And then, syempre, kapakapa muna tayo. Prior to that, hindi ako marunong gumamit actually ng anything on 2 wheels. Hindi ako masyado marunong magbisikleta. So, first time ko makasakay ng anything na may 2 gulong. Okay. Benelli Panarea, ikaw nagturo sa akin. Then, tinuruan mo ako gumamit ng clutch ng manual na motorsiklo, which is ang Motorstar GPR. Tama, di ba? Oh, tama. GPR Alam ko yun. GPR yun. Naka pa yun? Naka GP shift. GP Baliktad. Baliktad. So, for context lang, ang GP shift, kung ang usual na declutch, 1 down, 5 up, or 4 up, yun, 1 up, 4 down. Pabaliktad. Pabaliktad naman. Bakit ba tinawag ng moto, GP shift? Ano ba? Ginagamit to sa... Kasi sa MotoGP yun yung ginagamit nila eh. Alam ko, pagkakalam ko. Explain mo para Sorry. sa mga viewers natin. Sa mga nanonood ng MotoGP, paki-comment na lang kung tama yung information namin. Fact check nila lang. Fact check na lang. Pero alam namin,
yun, dahil doon, kaya tinawag na GP. Back to it, bago ikaw sumagot, yan, natuto akong tinuruan mo ako gumamit ng manual sa GPR. Oo. And then yung binili kong motor is this one, which we'll talk about later. So, about you, Gian, Boss G, paano ka natuto magmotor? Well, ako kasi medyo matagal na akong natuto magmotor or natuto magpatakbo. Well, naniniwala kasi ako, iba rin yung marunong ka magpatakbo tsaka yung marunong ka sa kalsada. Kasi pagpatakbo, atras abante, liko sa kaliwa, liko sa kanan. Pero yung magpatakbo sa kalsada, ibang usapan din yun. Anyways, natuto ako magpatakbo. Taga Bicol kasi ako. Sa probinsya namin, bukid-bukid, sa may Masbate. Pinahiram ako ng dirt bike. Sinubukan ko doon. Naalala mo ba kung dirt bike yung sinakyan mo? Hindi na. Hindi Sobrang na. tagal na nun. Siguro mga 12 years old pa lang ako, mga ganon. Mga ganong panahon. Sinubukan ko yon. Tapos, natuto naman ako kahit papano. Pero saglit lang yun. Mga 2 araw ko lang nasubukan. And then, pag uwi dito sa Manila, may scooter kami. Yung version 1 Aerox pa yata yun. Tagal na nun, Sinubukan namin. Tinuro sa akin. Tapos, ginagamit ko sa loob ng village para bumili ng soft drinks, itlog, ganyan. Siyempre, di pa ako pwede lumabas. Marunong lang ako magpatakbo eh. So, sa loob lang ng confined environment. And then, eventually, tuto naman ako mag-declutch kasi nag-attend kami ng test ride event. Actually, magkasama kami nun. Attend kami ng test ride event. Meron dong Benelli Motobi Evo 200. Sabi ko, subukan ko nga, mababa lang. Para kahit papano, kung hindi ko mapatakbo, hindi ako sasemplang kasi abot ko eh. Parang nakaupo ka lang. Parang nandito ka lang sa upuan. Sinubukan ko. Tapos, tinuro sa akin paano mag-clutch, yung timing sa cambio, kung paano ba magtimpla-timpla. Sinubukan ko sa confined environment lang din. Kasi naalala ko sa village yung test ride event na yun. Tapos ayun, hiniram ko yung pinag-aralan niyang GPR, hiniram ko rin yun. Tinesting ko, hanggat sa natuto ako, natuto, until bumili na rin ako ng motor ko. Halos sabay lang kami kumuha. Ang motor na ginagamit ko ngayon is ito namang nasa likod ko. Actually, isa pang very funny kwento kung paano natin nakuha itong dalawa. Paano nga ba? Kasi sa'yo naman talaga to, di ba? Una, kailangan natin ikwento yun sa viewers natin eh, di ba? So, actually, ang ginagamit mo ngayon ay Benelli 502C. yes, and I'm also using a Benelli motorcycle. This is the Benelli Leoncino 500. So, mas nauna ka kumuha ng motor. Mas nauna ako kumuha ng motor. Big bike usap big bike. Actually, nag-uusap kami noon. Kuha na kami ng motor. Tapos, so nauna akong kumuha. Nakita ko yung Benelli Leoncino, which is ito. Kumuha akong Benelli Leoncino. Kaso nakita ko parang hindi siya bagay sa akin. Tapos, syempre, pinag-uusapan na rin namin yung gusto naming motor. Siya, gusto niya talaga ng Benelli Leoncino. Ako, gusto ko ng Benelli. So, Binenta niya sa akin. kumuha ako, wala pang 20 odo, or mga nasa 20 odo pa lang, binenta ko na sa kanya. Binili ko sa'yo. Tapos, yung pinambili niya sa akin, yun yung binayad ko naman dito. Sa So, Benelli 502C. So, pare pala tayong naka-Benelli, no? Parehas kami naka-Benelli. So, bit of background on the brand Benelli. Kasi kanina pa tayo pinag-usapan yung Benelli. Oo. This is in any way not sponsored by Benelli, by the way. Nagkataon lang talaga pareho namin kinuha is Benelli. Kasi, Bilang enthusiast lang ba? tsaka kasi syempre ako unang nagamit kong motor is Benelli Panarea. Iba rin yung feeling pag, for example, yun yung first na motor na nagamit. Yes. Sabi ko, gusto ko kumuha ng Tama. Benelli kasi ito yung natuto. So, sabi ko, gusto ko ng Benelli Leoncino 500. Hindi, actually, nung una, hindi ko naman talaga ito yung nantipuhan ko Oo. sa lineup ng mga Benelli. Although alam ko na Benelli yung gusto kong kunin. Tinitingnan ko yung lineup ng mga entry-level motorcycles and naisip ko parang hindi bagay sa akin ng cruiser kasi medyo payat ako. Hindi ko na maabot yung TRK kasi malaki, mataas eh. So, adventure scooter yun. Adventure big bike motorcycle by the way yun. And yung Sino 500 na natipuan ko kasi yung scrambler platform, saktong-sakto sa akin. So, hindi siya aggressive like sports bike na nakayuko ka.
'Di ba? Hindi rin siya yung masyadong mataas. So, saktong-sakto lang din siya para sa akin. Isa sa mga bagay na pinag-usapan natin dati, 'di ba? Bakit nga ba naging desisyon natin ng unang motor kunin ay nasa 500cc agad? Usually, sinasabi, magsimula ka sa 200, so, sa low CC. Sa low CC. So, actually, medyo foolish yun. Kung titingnan Totoo naman. Medyo katangahan yun na magsimula ka, unang motor na kunin mo, big bike ka agad, tapos above 400cc. Yes. Sa Pilipinas kasi, ang tinatawag nating big bike, 400cc and above. Actually, on most, sa ibang bansa, Hindi siya practical, di ba? Pag traffic, mainit. mainit, Mabigat. clutch din. Pero, Clutch ka. Pero, well, we opted for 500cc kasi nung una nagre-resonate kami for the same purpose, which is gagamitin lang namin sa weekends, ganon, pang rides, pang leisure lang talaga yung big bike nung una. Natuto kami, tapos gagamitin namin siya for leisure. Tapos, syempre, para makapasok ka agad sa expressway, ayun, para ma-enjoy namin yung big bike, ganyan. Isa yun sa mga reasons bakit namin kinuha is big bike ka agad. Kasi parehas kami big bike ka agad. Although our family owned a few scooters, small bikes, ako personally, yung first owned na sa akin nakapangalan, pinili ko mag-big bike talaga. Ayun. ako kasi pare wala eh. Buong family ko walang marunong. Oo nga, hindi kayo Kaya nung inuwi ko to, inuwi natin. isa pang nakakatawang kwento kung paano natin inuwi to, di ba? So, isa sa mga bagay na nakakatawa pagdating sa pag-own ng isang big bike is alam mo, yung family mo medyo Skeptical or natatakot, Nag-aalangan. Ba't ka bumili ng motor? I want problems, always! Pwede ka mamatay. Kasi totoo naman, di ba? Sa pagmumotor, you always have to remember that the moment na sumakay ka sa isang two wheels, is yung isang paa mo lagi nang nasa kabaog. Kasi there's always a risk naman talaga sa pagmumotor. And you took the biggest risk. We took the biggest risk na kumuha agad ng big bike. Wala pa tayong masyado sa pagmumotor. Wala pa akong masyadong mileage or seat time sa paggamit ng two wheels. Kinuha mga big bike. Sinampa natin sa pick-up truck mo. Tapos, inuwi sa bahay ko. Hindi ako nagsabi prior sa family ko noon na may bala ako bumili ng bigla na lang. Hindi rin nila alam na marunong mag-motor. Kasi totoo naman, hindi naman hindi ka naman talaga marunong eh. So, inuwi lang natin. Binaba ko, tinawag ko yung family ko. Sabi, bumili ako ng motor. Halos murahan ako ng nanay ko. Sabi, sensor na. Again. Hindi nakakatawa dun. So, wala naman ng choice. Nandun na, di ba? Yes. And, kahit ako sa sarili ko, napamura rin ako. Sabi, anong ginagawa ko? So, syempre, hindi ko naman agad-agad inandar to. Na hindi naman ako nagmamarunong at that time, di ba? So, ipon ka ng lakas ng loob na paunti-unti sa village ka muna hanggang sa dinagdag makapa mo na ng makapa. Alam mo na yung tamang timpla. Hindi ka na namamatayan. Hindi ka na. Diba? So, hanggang eventually, yun. Daily ko na to actually. So, odo niya right now is around 10,000. So, for 2 years, 10,000, 11,000. Dinidaily ko siya around Pasig, going to work, ganyan. Ayun, very interesting yung story mo. Kasi sa akin naman, very different. Yung family ko naman, nagsacycle through motorcycles. Ever since, laging may motor sa bahay, gano'n. So, may nagagamit ako. So, hindi naman siya gano'n ka-surprising nung kumuha ako ng motorcycle. Since then, we made a lot of memories. Kami ni Dos nga pala yung pangalan niya. Kayo ni Leona, by the way, ang pangalan ko. Leona. Kasi Leoncino, so Leona. Ako Dos kasi, una 502C, may 2. Pero Dos din kasi, pangalawang motor ko na siya technically. Kaya siya naging Dos. Ito talaga, Ito yung Uno. Si Uno to Si Uno to Bago kinuha sa kanya. So ito na si Dos. So yun yung legend nun. Anyway, sobrang dami naming nagawang memories. Kami ni Yama, marami kami nagawang memories. And with that, matanong ko sa'yo, Pards, ano bang favorite ride or favorite memory mo with Leona?
So, favorite ride or memory ko naman, good question by the way, sa kay Leona. Ang dami, ang hirap pumili ng isang particular good memory. Pero, gusto ko sabihin yung sa Batangas natin eh. Pero, well, nag-Batangas tayo before, no? Side kwento lang din. First long ride natin yun together, na ganun kalayo, Batangas. And dala natin to, nag-diving tayo. Very fun. Pero, best memory talaga, I would say, is the first time na pumasok ako ng expressway. Ikaw rin yung kasama ko nun. So, ang kwento nun parang biglaan yun. Ganun din, bago pa lang yung motor ko nun, bago lang din siya kay Edos. And nagkaayaan lang tayo one late evening. Bakit? Bakit nga ba? Kasi yun yung hapon na bumili kami ng motorcycle gear namin. Oo, galing tayong Moto World, tama ba? So, Moto World, please sponsor us. Sige! Then, bumili tayong bagong gear. Oo. Tapos, sabi mo sa akin, gamitin na natin. Kasi Gamitin na natin tong gear. May gear na tayo eh. Diba? Tapos, nagpalagay tayo ng tama ba? RFID. Palagay tayo ng RFID. Gabi na yon. Parang mga 10. 10 p.m. against the best wishes of our own families. Oo. Alam, parang ayaw pa nila tayong magmotor-motor. So, late ng gabi, tapos biglang mag-expressway ka, parang baka may uwian. Kabaliwan ba yan? May uuwian pa ba tayong bahay nun, diba? Siyempre, hindi naman namin sinabi sa family na. Ay, ikaw nalaman actually. Kasi galing tayo sa bahay. Oo pala. So anyway, yun. First time natin pumasok ng expressway. Iba talaga yung feeling nung Takot. hangin. Yung takot, yung hangin, humahampas sa'yo. First time ko tumakbo ng 100 speed limit. 100. Speed limit pa rin naman. 100. Siyempre. Always ride the speed limit. Safety riding, gear, speed limit. Pero alam mo na yun. Sabi ko naman. Pero actually, 100 lang yung tinakbo ko nun. Tinakbo natin nun, di ba? Before that, sinicity ride ko lang. Takot pa ako lumagpas ng third gear nun. Kasi parang third gear, fourth gear nito, pa 70-80 ka na di ba? So, mga 6,000 RPM pa lang yun. First time ko yun na ma-experience na gamitin yung 15th, 6th gear. Na tumakbo ng 100, tapos gabi. Wala masyadong open roads, sa SLEX, tapos humahampas yung hangin. Maraming truck. Nakakatakot, pero naka-intercom tayo nun. Di ba? Naka-intercom na ba tayo nun? Ay, oo, naka-intercom tayo nun. Naka-intercom na tayo nun. So, yung nagsisigawan tayo sa intercom natin, na grabe ang bilis. Grabe nakakatakot. Ang lakas ng hangin. Ang ingay sa helmet. Pero hindi ko talaga makalimutan yung rush and adrenaline nung pakiramdam yun. And ever since doon, it was an addiction for me. Maraming memories, maganda memories in regards to that question. No? But hindi mo talaga makalimutan ako para sa akin yung first time na dumaan ka ng highway, tumakbo ng highway speeds. Good memory for me. How about you, by the way? Well, na-mention mo yung sa Batangas. Actually, for me, yun yung one of my favorite rides so far. Kasi, contrary naman kay Yama, ako, yung bike ko, Sunday ride ko lang talaga. Sunday ride ko siya. Tapos, bihira ko lang magamit actually. Nasa 3,000 plus odo or 4,000 odo pa lang to. For 2 years na yun So, yung context ng Batangas ride namin, so, anniversary ride talaga namin. Anniversary ride meaning October. Anniversary kung kailan namin nakuha mga motor namin. So, nag-set kami with friends, sila nakakotse, kami nakamotor. First long ride, nagkakavite kami, nagtatagaytay kami, nagpapampanga kami. Pero ito yung pinakamahabang ride namin pa lang during that time. So, nagbatangas kami, mag-free diving kami. So, kaya siya masaya for me, kaya favorite ride ko yung Batangas is nakaka-thrill na parang may gagawin ka pagdating mo, hindi ka lang kakain. More than that, may gagawin kang activity. Tapos, long ride, kasama mo, friends mo, nakaka-excite din ipakita sa mga kaibigan mo yung motor mo. Ganon. Kasi tayong dalawa lang yung nakamotor. Tayong dalawa lang yung actually, sa circle namin, hirap na kami maghanap ng kaibigan na ka-ride. Usually, kami lang kasi kami lang yung nagmo-motor ngayon or pinapayagan din magmotor. Marami kami kaibigan gusto magmotor, di pinapayagan. Anyways, ayun. So,
punta kami Batangas. Ayun, nag-free dive kami. So, part na na-experience yun. And then, yung nakakatawa doon, pauwi, biglang umulan. Biglang umulan. Ano yun? Medyo mainit yung panahon noon, tapos biglang umulan. So, nung time na yun, kaya nakakatawa yung oras na yun, naka-cotton ako na damit. Tapos every time papasok kami ng expressway ni Yama, na ang damit ko, naka-cotton ako, laging umuulan. No! No! Yeah, boy. Eh, nung panahon na yun, hindi naman tag-ulan. Actually, init nga nun eh. Oo, init nun. Grabing init nun. Tapos, nung pauwi na kami, dahil naka-cotton ako, nag-decide yung universe, pawalanin ulit natin. Kaya ever since to, hindi ka nagsusuot ng Hindi na ako nagsusuot Sa ng cotton expressway. sa expressway. Siguro, sign din yun ni Lord na sabihin sa akin, huwag ka magsusuot ng cotton. Kasi mas maganda kung tamang tela yung gamit mo na gear. Anyways, ayun, favorite ride ko lang yun kasi first long ride. Tapos may activity ka na ginawa pagdating mo sa destination mo. Tapos masaya rin yung activity na ginawa mo. And then may mga kasama kang ibang friends to, celebrate the occasion and then experience yung mga ganong bagay. Ayun. Basically, ayun, yun yung favorite ride ko. As of right now. Malapit na rin tayo mag-anniversary ulit kasi this year, mag-October na. October. Ngayon, So April. baka may bago na naman kaming favorite. May gagawin na naman kami. Just like all of our viewers here, I'm sure kayo matanong din namin kung anong possible na anong best memories niyo, marami kayong kwento. Actually, yung kwento natin, ano pa yan, medyo Mababaw pa. pa yun. Marami pa tayong Marami pagdadaanan. pang pagdadaanan sa... Oh. Pero aarangkada tayo. Arangkada tayo. And speaking of, after ng lahat ng experiences mo, Pards, bakit nagra-ride ka pa rin hanggang ngayon? Para sa akin, sa panahon ngayon, syempre, at the time of this recording, it's April 8, 6 p.m. So, you might be watching this podcast or this video In another time. or 1 week from now. Pero ngayon, the glaring fears of people ng pagtaas ng gasolina. Diba? So, very practical ang paggamit ng motor sa panahon ngayon. Actually, ang daily ko talaga before, nagpo-4 wheels ako. Alam mo yun naman, 4 wheels ako papasok. Likewise. 4 wheels kami pareho. Pero ever since medyo mas natuto ako the longer na gumagamit ako ng big bike ng motor, mas naisip ko na sa context ng Pilipinas, Philippine roads, mas practical talaga and mas masaya gumamit ng motor. Ipagpaliban na natin yung init, saka yung pawis, yung haggard kapag uwi mo. Part yan ng pagmumotor. That's something na lahat ng riders nakakaintindi. Yung hirap ng hindi yung tulad pag nasa loob ka ng kotse. Cager ka, naka-aircon ka, secure ka, wala kang fears. Diba? Behind it all, parang iba pa rin yung feeling na umapasay yung hangin. Nakatipid ka sa gas. Kahit sabihin na natin big bike to, hindi pa rin to parang kotse, diba? Tipid ka sa gas, mabilis yung biyahe mo. Para sa atin, oras napakahalaga, 'di ba? Ang hirap ng pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon na kailangan mag-commute, 'di ba? Makaalis sila ng oras, alas 4 para sumakay ng LRT, MRT sumakay sa jeep, 'di ba? Tapos uuwi 2 or 3 hours yung biyahe. So, ang laki ng ginhawa na binigay ng paggamit ng motor sa buhay ko, which is why I'm proud to say daily rider din ako. So, even though it's a big bike, hindi siya as efficient ng paggamit ng 125cc, ng 150cc. In fact, gusto ko magkaroon ng low cc scooter sa panahon ngayon. Pero as opposed naman sa paggamit ng kotse or even yung paggamit itself ng motorcycle is something na ease of life and yung joy itself, diba? Hindi lang siya mode of transportation para sa akin. Hobby ko na siya, naging ko na siya, pastime, pantanggal ko ng stress, isa pa yan. Marami sa ating riders nakaka-relate yung pantanggal ng stress natin, rides tayo. So, yun yung para sa akin. That's why I continue to ride and why I'm so happy with
Leona as my trusted two wheels. Ah. How about you, G? Boss G? Yung difference namin ni Yama is, ako, medyo Sunday rider lang ako eh. Pero, gusto ko balikan yung kwento mo regarding your favorite memory. Yung first time namin mag-expressway. Naalala ko yung feeling, kasi hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yun. Pero the feeling of riding is very liberating. Sobrang free ng pakiramdam na pag nagmamotor ka. Nandun yung fear, lahat ng nasa paligid mo, malalaking kotse, may truck, may bus, papalibutan ka ng mabibilis na kotse, nasa lugar ka na madalas mabilis yung takbo, and sobrang liberating ng feeling na inaasahan mo magdala sa'yo from point A to point B ay two wheels lang. So, it makes you feel more present. Kailangan lagi kang attentive pag nagra-ride ka. Kailangan yung presence of mind mo nandun habang nagra-ride ka. Lahat ng senses mo, ginagamit mo. Hindi ka pwedeng mag-ride ng pagod, ng antok. And with all of that, sobrang nakaka-free ng utak. Nakakatanggal ng stress kasi iisipin mo yung pagra-ride mo eh. Wala kang ibang iisipin. Hindi mo isipin yung trabaho, hindi mo isipin yung gastos mo, hindi mo isipin yung gasolina pag nagra-ride ka na. Kasi ang saya lang talagang gawin ng pagra-ride. Ang saya-saya niya lang gawin. Although, minsan hindi ka na makaiwas sa traffic kasi kahit motor nata-traffic na din ngayon, mas efficient pa din siya. Mas efficient siya sa kotse. Kahit mas mahal siya ng konti sa small bike, sa gasolina, sa konsumo, mas tipid pa rin siya. Pero more than that, ayun, sobrang nakaka-relax. Sa panahon na sobrang fast-paced natin ngayon, puro arangkada lang din, meron kang avenue, meron kang paraan para makapag-relax, makapag-distress. So, ayun yung sa akin. How about you guys? Bago tayo magtapos, tatanungin namin kayo, bakit kayo nagmomotor? And with that, I guess that's a good closure for our first official episode, pilot episode. Congratulations sa atin. Congratulations sa Arangkada Media. We're hoping na hindi lang to one episode. Subaybayan namin. Subaybayan nyo kami sa mga lalabas na future episodes. And you never know, we might feature some guests soon. And we're very hopeful, looking forward to what this small passion project might offer. We're looking forward to meeting all of you, our viewers, sa mga unang manonood, and sa mga soon to be. And of course, samahan nyo kami ni Boss G, si Ama, of course, si Direk, Kuya Pao behind, there we go. And I guess that's it, no? That's it. So thank you. Thank you for so watching. Thank you for listening. Kung nasan man kayo, kung nagra-ride kayo, pakinggan nyo lang ha. Ingat kayo. Ride safe palagi. Ride safe palagi. Ingat. And God bless. See you in the next episode of Arangkada Media. Modulation, pre, hindi ovulation. Voice ovulation, 1, 2. Anong voice ovulation? Ay, voice modulation.